Isa po sa mga naiisip ko ngayon is ito po. Ano ba ang totoo at ano yung hindi? 'Di ba? Makakasalubong ka ng isang tao, totoong tao ba siya or A1? A1. Ngayon, ito po ang breaking news. Ang China raw nakakreate na ng unang A1 child na si Tong Tong. Ito po nandito po. Ako po, I will ask you kung gaano po ba ito katotoo. Ako ay made this vlog whether totoo ito or hindi. Kasi totoo naman po ang mga A1s ngayon na lumalabas na. Actually, ang tanging maisasagot ko na lang dito ay nakaprophesy po kasi sa Bible lahat ito. Pag A1, ibig sabihin artificial intelligent. Meron pong intelihente na nakapaloob sa makina na ito ang nagiging source ng mga informations. Artificial intelligence nga, di ba? So, you are talking to a machine, literally, technically. Ako, sa mga ganitong mga bagay, hindi na po tayo mamamangha. Alam niyo po ba itong mga technology na meron tayo ngayon ay napaka-imposible na maisip nung mga nabuhay 50 years back or even 40 years back. Dahil sa kanila noon, ang pinaka-technology nila ay mga analogs like tape recorder, vinyl records, even sa panonood ng mga palabas, pupunta pa sa sinihan, analog po ang signal dyan, at analog din naman ang signal sa mga televisions na ginagamitan pa, in fact, ng antena. So, ang layo doon sa kung anong meron tayo ngayon. Di po ba? So, ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Pag inihula ng Biblia, mangyayari, matutupad. Dapat ba natin, anong dapat natin maging reactions dito? Ako po, isa lang po ang nasa isip ko. Papalapit na po ng papalapit ang pagdagit sa atin ni Jesus. Ira-rapture na po niya ang church. Patuloy niya itong inire-reveal sa akin. No? Sometimes nananaginip ako. Tapos kagabi nanaginip po ko. Ang gulo ng panaginip ko. Actually, hindi ko po masabi dito yung content ng dreams ko. Pero doon po sa dreams ko parang nagkakagulo yung mga tao. No? At ang gulo rin ng panaginip ko, may mga ilan akong kakilala na nakita ko doon na parang mga mukhang malungkot, siguro mga naiwan and all that. No? Pas nagising na po ako. Sometimes may mga detalyado, sa sobrang pagka-detalyado, alam ko yung mga dreams ko. But sometimes naman, may mga dreams ako na parang sabog-sabog na parang I try to pick all of the details one by one, pero ganun pa man, di ko pa rin mabuo. Parang puzzle siya, no? Parang jigsaw puzzle that you are trying to make whole. Pero ang mga prophecies po kasi sa Bible, napakalalalim po nito, no? Meron pong mga ibang maling paniniwala, sabi niya, hoy, mabubuwang ka dyan pag pinag-aralan mo. No, actually ganyan po ako nung araw. Bilang pag-amin, hindi po ako pumupunta sa Book of Revelation. Mahirap po nawain. Dito na lang ako sa mga Gospels. Dito na lang ako sa mga sulat ni Paul. Konting basa rin sa Old Testament. Pero mostly binabasa ko sa Old Testament. Psalms, kasi maganda yung mga pangako dyan. Proverbs, dahil sa pang-araw-araw natin na buhay. Diba? Maganda yung mga katotohanan na naisulat, na itala doon, naisulat doon. Pero itong Book of Revelation, during that time, no, ako medyo bata pa, hindi ko po ito ganun binabasa. Isa lang po ang dahilan, dahil hindi ko po nauunawaan eh. Ang daming interpretations, ako ay talagang wow ako. Not until tinutukan ko ang eschatology, nag-aral ako. So, hindi po madaling unawain yan. So, ang Bible, pinag-aaralan din naman po. If you wish to know more about Jesus, especially itong end times na pero ng pangalan ay Tong Tong, A1 child.
A1 child po yan, pero ako sasabihin ko sa inyo, ewan ko kung gaano katotoo. So, maybe totoo po, no? I-search na lang po ninyo. Pero ako sabi ko po sa inyo, hindi ko po intention na gawin ang vlog na ito. Kaya totoo, kaya hindi yan. Gagawin ko ang vlog na to kasi yung A1, talagang yan po ang magiging parang isa sa pinaka-event na marami ng mga A1 na mga tao during that time ng tribulation. Kasi nawala na po tayo mga Kristiyano rito. Kaya sabi ko po sa kanya ng opening, ano po ba ang totoo? Ano po ba ang fake? This thing going on right here sa ating mundo, sa ating planeta, ugali ng mga tao. Actually po, ito pong bago po umi-strike ang COVID, na ipagkukumpara ko po yung panahon noon. Tapos ngayon, ang layo po. Ang layo po. And I think COVID plays a lot of role sa pagkakaroon ng malaking pagbabago sa mundo. You just to try to figure it out, mga kaibigan, mga kapatid, no, sa Panginoon. You open the understanding of your heart also dito na talagang malaking maging part ng mga lockdowns na yan. Kasi right after the lockdowns, I feel parang nagbago ng husto ang mga tao. Pagiging ang mga behaviors nila. Amen? So, yeah. Lalong mahirap kunin at lalong mahirap mag-Bible study pag ganun. Pero sa biyaya na rin po ng Panginoon, ito, makinig po mabuti. Itong technology na meron tayo ngayon, ito po ay gamitin natin. Mag-take advantage tayo dito para isulong ang gospel ni Jesus Christ, ni Lord Jesus Christ. Habang hindi pa tayo nira-rapture. Okay? Kasi ang demonyo ginagamit din niya ito. Dapat, di ba? Minsan sumasama ang loob ko, mas marami mga likes, views, yung mga worldly kaysa sa atin. Well, naisip ko nga, oo nga naman, kasi sinabi rin ni Jesus yan eh. Talagang mas marami nga yung mga taga-mundong ito. Sapagkat sabi ni Jesus, nakikinig sa kanila ang mundo sapagkat sila ay taga dito. Samantalang tayo hindi naman taga dito. Taga langit po tayo. Oo nga naman, it makes sense. Bakit nga ba ako magagalit? Parang lumalabas, parang feeling ko gusto ko maging taga-mundo. Siyempre hindi po pwede. Diba? Talagang nakahula po yan. So I praise Jesus for that revelation. Ngayon, kung gusto ko po sabihin sa inyo, ang A1, punong-puno po yan ng mga informations. Pero lagi po sa natin tatandaan, yan po ay hindi totoong mga tao. Jesus created the world and then create niya ang mga tao at hiningahan niya, di ba, sa ilong ang mga tao at nagkabuhay. Si Adan nga po yun. Tapos si Evang sumunod. Ang ating unang mga magulang, so sad lang po, nag-fall. Kaya yan, pumasok na yung mga katampalasanan sa mundo. Alam na po natin at ang dulo po niyan ay kamatayan. Ano po? At ito po ang nangyayari ngayon dahil papalapit na po tayo ng papalapit doon sa end time. Actually, end times na po tayo. Pero papalapit na po tayo ng papalapit doon sa tayo mga Kristiyano sa rapture. Sapagkat pag natanggal na po tayo rito mga Kristiyano, lalabas na po ang Antichrist. Ayan na po umpisa ng 7 years of tribulation. Yung first 3.5, ito po yung ang Antichrist magpapakitang gilas, makikipag-peace treaty sa Israel para maitayo o ma-reconstruct ang kanilang third temple. Maitatayo po yan. At sa ikalawang bahagi, ito yung Great Tribulation. Bakit po naging Great Tribulation? Sapagkat yung kalapastangan ng walang pangalawa, doon at doon palang magaganap. Yung sa templo, yung third temple na ginawa nila, papanik doon yung Antikristo at kanyang ipapahayag na siya ay Diyos. Yun ang kalapastangan ng walang pangalawa. Ito ay hentil. Yung Antikristo hentil. Never pa sa kasaysayan ng mga Hudyo na merong isang tao na hentil na lumapastangan sa kanilang templo. Wala pa po. Ito pa lang po. Kaya ang tawag ng Bible dito, abomination of desolation. Mangyayari po yan. Kalapastangan ng walang pangalawa. Wala nang katulad pa.
Then, pasok na po yung Great Tribulation. Amen? At ito pong A1 na ganitong mga sistema, yung mga technologies, gagamitin po lahat yan para maisakatuparan ni Satanas din naman yung kanyang plano. During that time, wala na po tayo dito. Especially yung hologram na technology yan. Yung parang makikita mo, lumalaki yung mga tao. Parang, anong tawag doon? Parang 5G, mga ganyan. Lahat po nang yan mangyayari. Na-unfold na po lahat unti-unti. Wala akong balak mag-vlog until nakita ko lang po ito tungkol sa tong-tong A1 child. So, I just decided to share it with you. Kaya mag-subscribe ka na rito. Good night po sa ating lahat. Gabi na po, 11:05 na po. Pero, nag-vlog po ako para po dito. Jesus truly loves us all.